alam niyo ba kung bakit kahit sobrang init ng summer dito sa France, may mga lugar dito na gumagawa talaga ng paraan para ma-refresh ang mga tao? At ganito pala ang ginagawa namin kapag wala akong pasok, lalabas, kakain, maglalakad at magkukwentuhan. At kung may makita kaming interesting along the way, syempre susubukan din namin. Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of our life here in France. At samahan nyo kami sa isang simple pero sulit na day off dito sa Paris. Kapag wala talaga akong pasok, ganito lang kadalasan ang routine namin. Minsan pupunta lang kami sa park, bibili ng pagkain sa supermarket or food stall, tapos hahanap na magandang place kung saan pwedeng umupo para kumain, mag-uusap tungkol sa kung ano-ano, mag-observe ng mga tao at minsan muni-muni lang. Alam niyo ba, isa rin talaga ito sa mga bagay na natutunan namin simula nung tumira kami dito sa France. Ito nga yung mag-slow down. And actually, nung araw din ito, meron din talaga akong planong gawin. Gusto ko sanang bumili ng bagong blouse para sa susutin ko sa pupuntahan namin. Syempre, kahit simple lang naman ako manamit, gusto ko rin naman minsan na may bagong outfit. Kaya after dito sa park, napadpad kami sa area ng Charles Michel along Metro Line 10. At dahil August, medyo challenge talaga minsan ang mamili ng pupuntahan dito sa France kasi maraming business ang nagsasara or nagbabawas ng operations dahil summer holidays. Kaya kapag may mall or stores na bukas, magpapasalamat ka talaga. Kaya sinulit na rin namin habang nandito kami. First stop nga namin itong Zara store. Isa talagang Zara sa mga sikat na clothing brands dito sa France. Kaya kung gusto mo magtingin-tingin ng mga damit, maraming choices. Pero guys, alam nyo ba, hindi ako yung agad nabili kapag sa ganito. Ako kasi yung tipo na iikot muna, titignan ng presyo, susubukan kung kailangan, tapos saka magde-decide. Then after namin sa Zara store, pumunta naman kami sa H&M. Alam nyo ba na kapag mag-shopping kami or bibili ng bagong gamit, may allotted budget lang talaga kami para hindi mabigla sa magiging gastusin. Ganyan nga kami mag-handle. Ayaw kasi namin na mabibigla kami sa gastusin. Tapos mabibili namin yung mga gamit na hindi naman masyadong kailangan. Kaya talagang pinagpaplanuhan at inaalat namin mabuti. Hindi naman kasi porket nasa abroad na, gastos dito, gastos doon. Bumili lang naman ako pero ang dami ko nang nasabi. Anyways, may nabili nga akong isang blouse sa Zara at isang blouse naman dito sa H&M. By the way, dito pala kung ayaw mong pumila na matagal sa counter, may mga stores dito na may self-service checkout. So, ikaw na mismo ang mag-i-scan at magbayad ng items mo after. At first, medyo nanibago ako sa ganitong system. Pero once na nasanay ka na, madali lang din naman. And after nga namin dito, nagpunta nga rin kami sa Lacoste. Meron kasi talaga kaming planong bilhin. Pero grabe pala yung mga presyo dito. Sa mga ganitong mall mo nga lang mafe-feel kung papasok ka ba o hindi. Kasi ending baka wala rin kami mabili, nakakahiya lang pumasok. Pero alam nyo, habang tumatagal ako dito sa France, napapansin ko rin na minsan tayo lang talaga ang nahihiya. Kasi kapag pumasok ka sa isang store at tumingin ka lang, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong bumili agad. Minsan, you can simply browse, check the price, look around, and leave if nothing catches your attention. And that's something I'm slowly learning here also, na you don't always have to buy something just because you enter the store. After nga namin mag-shopping dahil lunchtime na at medyo gutom na nga kami, dumiretso naman kami sa bilihan ng pagkain. At alam nyo ba kung ano ang isa sa mga favorite namin kainin? Lalo na kapag gusto namin ng proper meal na may rice. Ito nga yung master puli. May mga choices kasi sila na may Thai rice, sausage, at chicken. Tapos affordable lang yung mga price. Kaya para sa amin, solve na to. Kasi bilang Pinoy talaga, minsan kahit nasa France ka na, hahanap-hanapin mo pa rin talaga ang kanin. Basta may rice, may ulam, at masarap, masaya na tayo. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa France ay yung pwede kang kumain sa mga public seating areas na may tables and chairs. At yung feeling na hindi ka mahihiya kasi marami kang kasabayan dyan na nakain lang din ng simple habang ine-enjoy yung surroundings. And honestly, ito talaga yung mga favorite part ko. Yung kakain ka lang ng simple, sa simpleng lugar at kasama mo yung partner mo. Then after nga namin kumain, may napansin nga akong parang mist spray na lumalabas sa isang area. At dahil summer dito sa France, sobrang nakakatuwa nga yung mga ganitong idea na kapag mainit talaga, may mga public spaces na naglalagay ng cooling or misting systems para kahit pa paano may mga pagkakataon ng mga tao na ma-refresh habang nasa labas. And syempre, ako naman tinry ko din. Kaya dumaan talaga ako at sinubukan. At guys, totoong nakaka-refresh. Lalo na kapag galing ka sa paglalakad tapos ramdam mo yung sobrang init ng panahon. Pero hindi ako nagtagal ng sobra kasi kapag matagal ka doon, hindi lang mist ang mararamdaman mo, mababasa ka rin. Nakakatuwa lang kasi kahit simpleng bagay lang siya, nakikita mo kung paano mag-adjust ang mga public spaces dito kapag summer para mas maging comfortable ang mga tao. So yun lang, thank you so much for spending another day with us. Don't forget to follow Kimi in France. A biento. Bye!